Hi! My name is Oliver Narag. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa ating YouTube channel, Oliver Narag. At syempre, huwag kalimutang pindutin ang bell para kayo ay laging updated sa aking mga videos na ina-upload. Yan, good morning, this is Kuya Oliver Narag. At ngayong umaga pag-uusapan natin yung kung paano nga ba gumawa ng isang kanta. Meron akong isang estudyante na tanong sa akin, nag-chat sa akin. Sabi niya, "Sir, pwede mo ba akong turuan gumawa ng isang kanta?" Kasi malapit na ang kanilang anniversary. At gusto niyang iregalo yung kantang makagawa niya doon sa kanyang misis. At napaisip ako, sabi ko, oo nga no, paano nga ba gumawa ng isang kanta? Although nakakagawa na ako ng song, pero paano ko ba ituturo sa iba yung ginagawa ko? Kasi syempre, iba-iba tayo ng way ng paggawa ng song. At naniniwala kasi ako na wala kasing rules, walang batas, walang steps. Para sa akin as a amateur songwriter, parang walang rules na kung paano kagagawa ng isang kanta. Ayan, para sa akin. Pero, meron tayong mga tinatawag na mga nakasanayan ng rules or steps na ginagawa natin kasi alam nating tama. Although para sa akin walang rules talaga sa paggawa ng song. Pero meron tayong mga sinusunod na ibang tawag dito, ibang mga rules or steps na alam natin na kasi yun yung laging ginagamit kaya akala natin tama. Hindi ko sinasabing mali kasi ginagamit ko rin yung mga yun. So, pero para nga sa akin wala siyang rules. Pero nagbigay ako ng idea doon sa aking estudyante. Sabi ko, ito na lang yung gayahin natin, yung nakasanayan na natin. No? Ano ba yung nakasanayan natin na meron tayong mga structure, di ba? Meron tayong, sa isang song, meron tayong verse, tapos meron tayong pre-chorus, meron tayong chorus, tapos after ng chorus, meron na naman tayong verse 2, papasok yung verse 2, tapos after ng verse 2, meron tayong pre-chorus, tapos meron tayong chorus ulit. Ayan, tapos minsan may bridge yan. May bridge na papasok. Tapos after ng bridge, papasok na naman yung chorus, babelo, ganyan. Tapos ending. Yung iba naman, meron tinatawag na parang coda. Ayan, yung coda na yan, natutunan ko yan kay Sir Junji. Sir Junji Marcelo. Isa sa mga idol natin sa paggawa ng song. Meron siyang coda. Sabi ko, galing nga. Pwede pa lang itagdagin sa song na parang naging kumpleto. Para sa akin lang Pero may mga song naman ako na after ng verse, chorus agad. Lipat na agad sa chorus. At wala akong bridge. After ng verse to chorus, tapos puro chorus na yung dulo. No? So, iba-iba tayo ng way. Iba-iba tayo ng steps sa paggawa ng song. Pero, balikan natin yung tanong ng estudyante ko. Paano nga ba gumawa ng kanta? Ayan. So, ang sabi ko ay hindi kasi madaling gumawa ng song. Ayan. Ang paggawa ng kanta ay hindi madali. Hindi siya madaling trabaho. Para sa akin, mahirap siya. Kasi as an amateur songwriter, hindi tayo ganun kagaling. Although may mga tao, meron tayong mga kilala na pag naisip pa lang yung word, nakagawa na agad ng kanta. Pero syempre, iba tayo sa kanila. Meron tayong kanya-kanyang talent. At hindi tayo talaga musically involved or hindi tayo musician, hindi tayo singer. Tulad ko, dati hindi ako musician, hindi ako singer. So, ang ginagawa ko ay nagra-rhyme ako ng mga song, ng mga word. Yun yung aking ipinayo sa kanya. Kasi ito yung ginawa ko dati. Ang ginawa ko, nagsusulat ako ng mga word, tapos yung mga dulo, nira-rhyme ko. Yan. Kasi dati, nainganyo akong gumawa ng mga rap song. Kasi more on rhythm, more on tag dito yung bawat dulo nagra-rhyme. Ayan. So nagsimula na akong gumawa ng mga tula-tula nung kabataan natin. Ayan. So unti-unti. Kaya sabi ko sa kanya, pag gumawa ka ng song, magkwento ka lang, kwento mo lang yung mga napagdaanan yung dalawang mag-asawa nung kayo ay nagkita, tapos kayo ay nagkagustuhan, ganyan, hanggang sa kayo kinasal, ganyan. Ikwento mo lang, tapos
i-try mong gumawa ng tula, tapos yung dulo, i-try mo din na maglagay ng mga rhyme sa dulo para masarap pakinggan. So, ayun, yun yung una kong payo sa kanya. Magkwento lang siya. Sabi nga ng isang idol ko sa songwriting, si Sir Davey Langit. Ayan, kung kilala niyo siya. Idol yun sa mga mentor ko sa Philscap tsaka songwriting. Ang sabi niya, ang songwriting ay isang pagkikwento. Ayan. Ang sabi niya pa nga, ang kanta na walang kwento ay walang kwenta. So, dapat yung ating song ay merong kwento. Yan. Para din siyang kwento na kinikwento natin habang kinakanta. So, tandaan natin yun. Ang kantang walang kwento ay walang kwenta. Yan ang sabi ni Mr. Davey Langit. Ayan. So, ayun yung sabi ko sa kanya. Sulat siya ng kwento, tapos lagay niya ng mga rhyme sa dulo. Ayan. Tapos, sinendan ko siya ng structure. So, ano yung structure na yun? Yung lagi natin ginagamit na intro, tapos verse, tapos pre-chorus, tapos chorus. After ng chorus, ito yung next dun yung verse 2. Tapos, verse 2, pre-chorus ulit. Tapos, chorus. Tapos, dahil nga medyo komplikado pag may mga may bridge, kaya hindi ko mo tinuro sa kanya. Sabi ko, after ng chorus mo, pa-ending na yung sa dulo. Yung para maiksing song lang yung magawa niya, no? Pero, hindi ko naman nililimitahan kung ano yung paggawa niya. Kung ano yung magawa niya, yun, no? Pero, yun lang yung payo ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, ang verse, ito yung parang simula pa lang. Yan. Sabi ko nga, kwento. Kumbaga, hindi ka pwede magkwento na last part na agad ng kwento, yung ng istorya. Kailangan, meron ka agad na kinikwento simula pa lang. Kaya sabi ko sa kanya, ikwento mo muna kung paano kayo nagkakilala. Paano kayo nagkaroon ng interaction. Di ba? Tapos, papasok yung after ng verse 1, yung pre-chorus. So, kailangan yung pre-chorus, siya yung magtatawid ng verse papuntang chorus. So, paano niya itatawid? Kailangan, ang kanyang tono ay mas mataas ng kaunti doon sa verse. Kasi ang verse, kailangan medyo hindi siya ganun kataas agad. Kailangan mababa lang yung kanyang, ano bang tawag dito? Ang kanyang power, ang kanyang intensity. Yan. Pag verse 1, kailangan nagkikwento pa lang. Kumbaga, hindi pa siya lumilipad. Yan. Tapos papasok yung pre-chorus. Ito yung pre-chorus. Siya yung magtatawid. So, parang pa-take off na siya. Papunta. So, yung word na yung kailangan, ang ginagawa ay meron siyang tono na paakyat. Halimbawa, iyong natagpuan mula sa kadiliman. Tapos bilang aangat yun. Magpupuri sa'yo. Parang may mga ganun tono na kailangan pataas. Ayan. Tapos, syempre, ito yung ating verse 1. Ito yung ating pre-chorus. Kailangan, syempre, yung ating chorus ay lumilipad na. Ito yung pinaka-highlights natin sa ating song. Hindi pwedeng sa'yo, biglang bababa. Na, 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 na. Hindi pwedeng ganun. So, kailangan, ito yung verse, ito yung pre-chorus, magkukuros ka ngayon ng palipad. So, papuri sa'yo. Diba? May mga ganun, mga style ng sa boses. Tapos bilang kukuros yun. Slap ng iyong pag-ibig na nagliliwanag sa buong mundo. Kumukuti-kutitap. Tingnan yung pagkakaiba, diba? Sa baba yung iyong natagpuan mula sa kadiliman. Diba? Ang buhay kong dating walang kabuluhan. Yung intensity niya, yung kanyang power, hindi, parang didiretso lang. Hindi siya umaangat agad. Tapos bilang papasok yung pre-chorus,
Na 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 na. Kukuros tayo ngayon. Slap ng iyong pag-ibig na nagliliwanag sa buong mundo, kumukuti-kutitap. Ayan, so iba yung kanyang intensity. So yung verse, pre-chorus na paakyat, pabuelo, papuntang chorus. Tapos yung chorus na palipad na, lumilipad na. Kasi ito yung pinaka natin pinaka-climax natin lagi yung chorus. Ito yung laging binabanggit. Ito yung tinatawag na trademark natin dun sa song. O, di ba? Tapos, after nun, babalik tayo sa verse 2. So, kailangan yung verse 2, pwedeng kaparehas ng level netong verse 1. Tapos, after ng verse 2, pre-chorus kaparehas ng pre-chorus sa una. Yo! Tapos, lilipad ulit, papuntang chorus. Yan. So, verse 1, yung intensity niya ganyan lang. Tapos, magiging pre-chorus, medyo mataas din kanyang palipad. Tapos, habang palipad, chorus. Tapos, babalik tayo ng verse 2, pre-chorus ulit. Tapos, chorus ulit. Yan. So, tapos, sa ako nagtuturo yung bridge kasi medyo komplikado na siya. So, ang bridge kasi ay para siyang chorus pero iba yung tono niya. So, yun muna atin pag-uusapan ngayon, yung verse, yung structure muna tayo ha. Yung verse, tapos yung pre-chorus, tapos chorus, tapos verse ulit, tapos pre-chorus, tapos chorus ulit. Tapos ending na. Ayan. So, yun yung example na kanta ko, yung Kislap na isinali ko sa A Song of Praise. Yung A Song of Praise, ASOP. Ayan. So, Christian Christian song, yung Kislap. Kung tatanungin nyo, sir, pwede bang mauna yung chorus? Pwede. May mga ganong song talaga na nauna yung Slap ng iyong pag-ibig na nagliliwanag sa buong mundo, kumukuti-kutitap. Para bang langit ang paligid ko, punong-puno ng awit ng puso ko. Bilang tiyeng chorus, iyong natagpuan. Pwede naman yun. Depende sa inyo kung paano nyo lalaruin yung song nyo. Pero yun lang yung aking i-share ngayon, yung structure. Paano ba gumagawa ng song? Ito yung structure, meron tayong verse, meron tayong pre-chorus, chorus, tapos verse 2, pre-chorus, and chorus ulit. Tapos ending na. Sabi ko nga, wala tayong rules, wala tayong batas sa paggawa ng song kung saan mo may i-explain, paano mo may express yung kanta mo. Doon ka. Yan. So, wala tayong rules pagdating na. Pero meron tayong ginagamit na nakasanayan na. Kaya itinuturo natin ngayon. At hinishare natin sa bawat gustong matutong gumawa ng kanta. Ayan. So, yun yung ating unang pinag-usapan ngayong araw. Yung paano nga ba gumawa ng song? So, kailangan meron kang structure. Kailangan nagkikwento ka. Sinusulat mo. Parang kailangan may kwento para merong kwenta yung ating song. Ayan. So, next time pag-uusapan naman natin paano tayo nakakabuo ng isang kanta. So, kanina pinag-usapan natin yung structure, tapos ano yung dapat na pinakasimulang ginagawa sa paggawa ng kanta, sa pagsulat ng kanta. Ito na ngayon yung parang pakwento, tapos yung ating structure. So, next time pag-uusapan natin yung mga ginagawa ko, kung paano ko nakakabuo ng kanta. Talaga. No, hindi yung, kumbaga ngayon parang free writing pa lang. Tapos, susubukan natin gumawa ng song. Pero sa susunod, ikwento natin kung paano natin iniipon, paano natin sinusulit, or paano natin tinatanggal yung mga hindi kailangan, tapos pinapalitan, yung mga ganun tayong pag-uusapan ngayong araw. So, maraming salamat sa inyong pakikinig kay Kuya Oliver sa ating basic songwriting tips. So, maraming salamat at please subscribe. And please like my videos sa aking channel, Oliver Narag. Maraming salamat. Goodbye.